Laging nagdarasal na sana humaba ang buhay at hindi ma-stroke. Pero hindi mo naman iniinom ang maintenance mo at chicharon pa rin ang araw-araw mo kinakain. Wali kayo, pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamalalim na problema natin sa ating kultura pagdating sa pangangalaga sa kalusugan. Pamilyar na pamilyar tayong lahat sa magandang kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Napakagandang paalaala nito kung isipin. Pero pagdating sa ating sariling pangangatawan at medikal na kondisyon, madalas nating nakakalimutan yung pangalawang bahagi. Ang nangyayari, nagiging parang bahala na system ang buong pamumuhay natin. Papaubay na lamang natin sa langit kung kailan tayo kukunin. Kaya sige lang, kain lang ng kain ng mga pagkain matataba, inom ng alak tuwing gabi, yosi pagkatapos kumain, at walang pakialam sa mga senyalis ng katawan. Ngayon, bilang isang doktor, isa sa pinaka nakakalungkot na eksenang nakikita natin sa emergency room ay yung kapag kayo mga pasyente ay umiiyak dahil inatake sa puso o di naman kaya na-stroke yung kamag-anak nila. Tapos maririnig mo na lamang sa mga kamag-anak nga kung kailan talaga oras na ninyo, oras na ninyo. Kalooban niya na sa taas. Kapatid, real talk tayo. Hindi mo po pwedeng isisi sa tadhana o sa nasa itaas ang isang malalang sakit na direktang resulta ng ilang dekada ng pang-aabuso ninyo sa sarili ninyo. Paano nga ba kasi nangyayari ang stroke o heart attack? Hindi yan biglang sumusulpot na parang kidlat mula sa langit. Ang mga pagbabara sa ating mga ugat na tinatawag nating plaques ay unti-unting namumuo dahil sa araw-araw na pagkonsumo ng mga pagkaing punong-puno ng saturated fats, labis na asukal at sobrang alat. Kapag sinabayan pa ito ng kawalan ng physical activity at talamak na stress, ang mga ugat na ito ay naninigas at sumisikip. Kapag tuluyang nagbara ang ugat papunta sa inyong mga puso, heart attack ang aabutin. Kapag sa utak naman ang nagbara, stroke ang resulta. Walang kinalaman ng tadhana dyan. Ito ay manifestasyon ng ilang mga pinili ninyong desisyon na nasa pagkainan at pang-araw-araw na routine. Sana ma-realize din po natin na ang ating katawan na binigay sa atin ay isang malaking responsibilidad. Hindi masamang humingi ng tulong at magdasal para sa magandang kalusugan, pero kinakailangan natin itong sabayan ng konkretong aksyon. Kung may iniresetang gamot ang inyong mga doktor para kontrolin ang inyong mga blood pressure o pababain ang inyong mga cholesterol, inumin po ito sa tamang oras at sa tamang dosage. Huwag po kayo mag-imbento ng sarili ninyong schedule ng gamutan dahil kung pakiramdam ninyo ay okay kayo, hindi ibig sabihin okay ka na. Ang hypertension ay isang napakalaking silent killer. Hindi porke walang masakit ay walang problema. Higit sa lahat, ayusin din ang lifestyle. Piliin ang mga whole foods, piliing magdagdag ng iba't ibang kulay ng gulay at prutas sa inyong mga pinggan para makakuha ng fiber na siyang magwawalis kumbaga sa mga sobrang cholesterol sa inyong bituka. Gumalaw-galaw din po kayo. Hindi po ninyo kinakailangan maging atleta. Ang simpleng pag-iwas sa maghapong pag-upo ay malaki na matutulong, lalo na kung maglalakad-lakad kayo. Malaking bagay ito para mapanatiling maayos ang sirkulasyon ng dugo. Ika nga, gawin po natin ang ating bahagi at huwag iasa sa milagro o sa nasa itaas kung ayaw naman ninyong magbago. Ang kalusugan ay pinaghihirapan, hindi lamang basta pinapanalangin. Pero wala akong sinasabi na masama ang manalangin. Walang masama sa pananalig, kinakailangan natin ito upang maging maayos ang ating mga kalusugan. At ayun, sana po ay may natutunan. Kung mayroon man, pakishare sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you in the next episode. Ingat!